My God, I hate that. Ang pinakamalalaking balita ngayong araw ng Lunes. Eksklusibo. Balat! Drug pusher umano na sumuko na pero patuloy sa pagtutulak, patay nang makipagbarilan umano sa mga pulis Laguna. Eksklusibo rin, 2 patay sa makakahiwalay na operasyon sa Bulacan. Ilang sumukong sangkot sa droga, pinagzumba at pinakanta. 69 na ang patay na mga suspect sa droga, yan ay matapos umano nilang manlaban sa operasyon ng NCRPO ngayong buwan na ito. National Capital Region Police Office po yun. Wala pa o sa talang yan yung mga napapatay sa mga operasyon sa labas sa Metro Manila. Tulad na lang sa Biñan, Laguna. Isang suspect doon ang patay nung makipagbakbakan sa mga pulis. Sumuko na raw sa mga otoridad nung nakarang linggo ang suspect pero bumalik din daw sa pagtutulak ng droga. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Armado ng search warrant. Sabay-sabay na sinalakay ng mahigit 100 pulis ng Biñan, Laguna at Laguna Police Provincial Office ang 20 target na bahay sa Barangay Malaban. Pinadapa ang mga target ng operasyon. Sa bahay na ito, patakas na sana ang 4 na bumabatak ng masukol ng raiding team. Papasukin na sana ang pinanggalingan nilang bahay nang biglang may namaril. Ano? Pasok! Nagtatago pa pala sa loob ang pang-5 suspect. Gumanti ang mga otoridad. Balat! Patay sa enkwentro si Benito de los Santos alias Bitoy. Nagtamo ng 3 tama sa kamay at katawan. Nakuha sa kanya ang isang kalibre 45. Nakita naman sa loob ng bahay ang napakaraming foil at 14 na sachet ng shabu. Pero ang agaw pansin sa lahat, ang kopya ng pinirma ang salaysay ng suspect sa kanyang pagsuko nito ng kamakalawa. Sana pag sumuko ay panindigan nila ang kanilang pagsuko, hindi parang laro-laro lang. Kasi hindi pwedeng laruin ng batas. Nagpulong ngayong araw ang mga taas opisyal ng pulisya sa Laguna para ikasa ang mas malawak na Oplan double barrel sa probinsya. We have 2,214 surrenderies. We have already arrested 169 drug personalities. Kasama ito sa top 10 province-wide. We will ensure na itong effort na ito is masustain to ensure that Laguna Province will be a drug-free province. Mensahe ng Laguna Police sa mga lulong sa droga sa probinsya, sumuko na bago pa abutan ng operasyon ng pulisya. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Mula sa Laguna, sa Bulacan naman po, 2 patay sa Norsagaray, Bulacan sa magkahiwalay na operasyon kontra droga. 5 naman ang naaresto, kabilang na ang isang buntis. Nakatutok si Steve Dailisan. Eksklusibo. Pagpasok ng mga operatiba ng Norsagaray Police sa target area, nagtakbuhan ng mga sospek at isa-isang pinadapa. Oh, may item na nakuha dito. Maya-maya pa, umalingaw ang mga putok. Isa raw sa mga sospek ang nagpaputok ng baril kaya gumanti ang mga pulis. Dead on the spot ang sospek na si Randy Castro na nakuhanan ng marked money at kalibre 45 baril. Last Saturday, nagkanta kami ng Oplan Tukhang dito at nagbabala nga ako sa kanila na kinahaponan na dapat sumuko sila. Binigyan ko sila ng chance. Lumaban siya. Wala tayong magagawa kundi to defend ourselves. Siyempre, inunahan tayo ng putok eh. Tutulak po ba ng droga yung asawa ninyo? Bukod sa bentahan ng illegal na droga, dito na rin daw sa kwartong ito bumabatak yung ilan dun sa mga parokyano nila. Katunayan, dinatnan ng mga otoridad yung ilan sa mga paraphernalia na ginagamit. Isang foil din yung nakasindi pa kanina na pilit itinago sa drawer ng cabinet na ito. Arestado ang 4 na lalaki. Itinanggi nila ang pagtutulak ng droga. Hindi ka gumagamit? Hindi po. Bago nito, sa kaparehong barangay, napatay din si Alan Alonto na makipagbarilan din daw sa mga pulis sa buy-bust operation. Na-recover ang isang 9mm na baril, marked money, nakaw na motorsiklo at 4 na sachet ng hinihinalang shabu. Nakasense siya na setup to na mga pulis yung bibili. Dali-dali siya sumakay sa motor niya, tumakbo. Nagkaroon po ito ng habulan eh. Nagkaroon ng running gun battle at na-corner nga siya sa barangay Bigte.
Arestado rin ang kinakasama ng sospek. Kayo ba ay may mga aktibidad o transaksyon sa droga? Wala po akong alam eh. Yung asawa mo? Hindi ko po alam. 7 buwang buntis si Beauty at nang tanungin kung gumagamit ng illegal na droga. Yung nag-test ka, kailan yung huli mong gamit? Yung totoo? Nung nagpalaba po ako. Sabi mo lang kanina. Nung nagpalaba. Steve Dailisa, nakatutok, 24 oras. Tulong ng komunidad ang isa raw sa mga kailangan ng mga naligaw sa landas ng droga. Sa Mandaluyong, pinagzuzumba ang ilang sumukong drug user. Sa Pasig naman, sa kantahan sila isinabak. Yan ang tinutukan ni Cedric Castillo. Sa awiting ito, tinanggap ng Pasig Police at ng local government ang pagsuko ng halos 600 aminadong drug pusher at user sa lungsod. Pagbabagong buhay ang nais daw para sa mga sumuko at kanya-kanya ang paraan para mapangyari yan. Sa Mandaluyong, 1 oras kada linggo, dapat sumama sa Zumba class ang mga sumuko. Kung yung droga po is nagiging bisyo nila, why not sports, why not physical fitness? So kung yun ang magiging bisyo nila, mas malalayo po sila sa droga. Nakakabawas to sa pag-take namin ng drugs nun. Kumbaga, lumalabas yung mga chemical na namin. Nadidrain kami. Sa Olongapo, training mula sa TESDA ang ibibigay ng LGU para magkaroon ng trabaho. Kabilang narito ang paggawa ng kabaong. Sa Valenzuela City Police Station, ilang beses pababalikin ng mga sumuko para ma-monitor ng mga pulis. Holistic dapat yung approach dito eh. Hindi lang PNP, pati yung local government and barangay officials dapat may participation dito. Simula unang araw ng Duterte administration, libo-libo ng mga dawit sa drugs ang sumuko. Sabi ng PNP, hindi raw sapat ang pagzuzumba, pagkanta at iba pa. Ang dapat daw ay tulong ng komunidad, pamilya at pagpapagamot. Panimula lang ito. Actually, ito eh. Hindi ko pwede kasahan na yan na yun. Hindi ito. Definitely hindi ito part lang ng initial process natin. Kailangan talaga ng medical intervention yan. Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras. Sa mga statement of assets, liabilities and net worth ng mga general na umano'y sangkot sa illegal na droga, lumalabas na mahigit 44 na milyong piso ang tinatawag na net worth ni retired Police Deputy Director General Marcelo Garbo Jr. noong nakaraang taong 2015. Ano nga ba ang mga deklaradong ari-arian ni Garbo? Yan ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Isa si retired Deputy Director General Marcelo Garbo Jr. sa mga idinawit kamakailan ni Pangulong Duterte sa illegal na droga. Because there is the level of participation, you would notice that Garbo is indicated in the line of hierarchy. Ang isang may ranggong Deputy Director General tulad ni Garbo, nakakatanggap ng base pay na mahigit 59,000 pesos kada buwan, batay sa PNP Personnel and Records Management. Hindi kasama dito ang mga allowances at iba pang benepisyo. Sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, bago siya magretiro, nagdeklara si Garbo ng net worth na 44.7 million pesos. 26.5 million pesos ang dineklara niyang kabuoang halaga ng mga real estate properties na ito. Kasama dito ang bahay at lupa sa isang exclusive subdivision sa Southern Metro Manila na hinuhulugan pa raw. 2 condominium unit at 3 lote sa Cavite at Bulacan. 2 kotse ang idineklara ni Garbo. Isa dito hinuhulugan pa raw sa bangko. Ang kanyang savings, nasa 15.2 million pesos. Nasa 7.8 million pesos naman ang naka-time deposit. 2 negosyo na nasa iisang address naman ang kanyang idineklara. Nang aming puntahan, naroon nga ang GSL Security and Investigation Company na isang security agency. Pero lumipat ng opisina ang RG Placement Services Incorporated. Sa pagsasaliksik ng GMA News Research, nakita ang placement agency ni Garbo ay may total assets na 56.99 million pesos batay sa financial statement nito sa Securities and Exchange Commission. Ang misis ng general na si Attorney Rosalinda Garbo ang nakalistang may-ari ng 87% ng placement agency. Bukod dito, meron ding law firm si Mrs. Garbo.
Si Mrs. Garbo rin ang nakalistang may-ari ng 88% ng security agency. Ang total assets ng kanyang security agency nasa 18.65 million pesos. May 4 na tao siyang kasosyo sa 2 negosyo pero maliliit lamang ang parte nila. Ang security agency pinarehistro sa SEC noong 2003, panahong aktibo pa sa serbisyo si Garbo. Sinikap namin kunan ng payag si Garbo pero hindi siya nagpaunlak ng panayam. Pero nauna na niya itinanggi ang mga paratang ni Duterte na sangkot siya sa droga. Minsan na rin niyang nasabi sa GMA News na ang kanilang mga ari-arian ay naipundar mula sa mga negosyong pinamamahalaan ng kanyang asawa. I believe the President was fed with wrong and poisoned information regarding the matter. 100% hindi po totoo yan. But what is certain is, number 1, I have my integrity intact. Number 2, I have God watching over. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Nangako si Pangulong Duterte na bibigyan niya ng pardon ang mga sundalo o pulis na makakasuhan dahil sa pagsunod sa kanyang mga utos kaugnayan sa pagsugpo sa illegal na droga. Sinabi ito ng Pangulo sa fellowship dinner kasama ang mga kabatch niya sa San Beda Law. Ihahanda rin daw ng Pangulo ang mga pre-signed o pirmado ng pardon para sa mga opisyal ng militar at pulisya, pati yung may mga nakabinbing mga kaso sa korte. Nagbiro pa nga siyang baka nga raw ipardon niya pati ang kanyang sarili pagkatapos ng kanyang termino. President can grant pardon, conditional or absolute, or grant amnesty with the concurrence of Congress. Gagamitin ko yan. Maniwala kayo. Kaya pagdating ng panahon, kung sabi arraignment, nakuha ka dyan. Maraming kopya yan, pre-signed. Nagbabala rin ang Pangulo sa mga Chino na nasa bansa at sangkot di mano sa droga. Pagtitiyak niya, hindi niya sila aatrasan. Sabihin ko sa China one day, bakit ganito ang sitwasyon? Why is it that hindi ko naman that you're sending, but most of the guys that come here do drugs, pati sa loob na. Kumakalat ngayon sa social media ang litrato ni Pangulong Duterte at ng negosyanteng si Peter Lim. Lumabas sa Facebook page na tinatawag na Facts Against Ignorance ang larawan na kuha raw sa isang kasal kung saan parehong ninong ang dalawa. Nauna nang itinanggi ni Lim na siya yung Peter Lim alias Jaguar na naunang pinangalanan ng Pangulo bilang isang umano sa mga big-time drug lord sa Visayas. Wala pang pahayag ang Malacanang ukol sa larawan na yan. Pero ang Department of Justice sinabing 4,000 raw ang mga ang pangalan ay Peter Lim dito sa Pilipinas.